Ba't nandito na palang dalawang magaling na maglolong to? Sorry na po kuya. Gusto ko lang naman po manalo kayo ni Lolo sa sabong eh. Kaya pala bigla na lang siya nagbago at parang tutang sunod-sunuran sa'yo. Ay dahil sa kagagawan mong hayop ka! Magandang araw po sa inyo, Miss Clark, at sa lahat ng mga kayanggaw na solid listener ng channel na ito. Talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko na makinig sa mga istoryang ini-upload ninyo rito araw-araw. Nakaka-addict naman kasi talagang makinig, lalo na't buhay na buhay ang pagnanarrate ninyo. At pati na rin ang pagboboses sa mga karakter. Mapabata man, matanda man o Becky. Kaya nga rin po ako naengganyo na magpasa rin ng sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang na nung una hindi ko talaga pinaniniwalaan. Hindi ho kasi talaga ako paniwalain sa mga aswang, engkanto o kahit na anong kampo ng dilim. Pero ang pangyayaring ito sa buhay ko ang nagpapaniwala sa akin na totoo ngang nag-e-exist talaga sila. Ako nga po pala si Ryan. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Woo! Sige pa! Manalo ka! Talunin mo yung kalaban! Kaya pa yan! Sige pa! Ay nako! Nalintikan na! Grabe naman yun! Biglang nakabawi pa! Wala na. Talo na naman tayo, Ryan. Madalas kaming laman ng sabungan ni Lolo Tico. Namulat na kasi ako sa ganung gawain niya hanggang sa nakahiligan ko na rin yon. At nang tumungtong na nga ako sa edad na 18, palagi na rin akong sumasama sa kanya sa tuwing magsasabong siya. Minsan, pag uwi ko galing eskwelahan, diretso agad ako sa sabungan para samahan si Lolo Tico. At sa 2 taong pagsama ko sa kanya, nananalo rin naman kami. Kaso kadalasan, talo talaga. Sayang naman. Akala ko pa naman mananalo na yung manok natin. Tapos bigla pa nakabawi yung kalaban. Lakas naman kasi na manok nila, Loy. Kahit nasugatan na, nagawa pa rin may panalo yung laban. Wala eh. Ganun talaga. Kung sa tao pa, kung kailan tayo nasasaktan, doon pa tayo mas lumalakas. Si Lolo talaga oh. Magkaiba naman yung tao tsaka mga manok eh. Magkaiba man, parehas pa rin may buhay. Pero dahil wala nang pag-asa to, katayin na lang natin pagdating sa bahay. Nang hinayang ako sa manok ni Lolo na si Win. Paborito ko pa naman kasi yon sa lahat ng manok niya. Pero dahil nga malubha na ang sugat, alam naming hindi na rin yon magtatagal. Gabi na nang makauwi kami ni Lolo sa bahay. At kapag ganong ginagabi na kami ni Lolo sa sabungan, inaasahan na talaga namin na parang machine gun na bibig agad ni Lola Pilar ang sasalubong sa amin. Ba't nandito na palang dalawang magaling na maglolong to? Anong napala ninyo sa kasusugal? Nanalo ba kayo? Sa mga mukha pa lang ninyo parang pinagsakloban na ng langit at lupa. Alam na alam kong natalo na naman kayo. Ano, tama ako no? Ano ba naman yung bunganga mo, Pilar? Hindi ka ba nahiya sa mga kapitbahay? Gabing-gabi na nagbubunganga ka pa din. Bakit ako mahihiya, Ber? Kayo nga ang dapat mahiya. Ang hirap na nga ng buhay natin nagagawa mo pang magsugal. Ano na naman ang uulamin natin ngayon? Asin, mantika at toyo. Ay nako, akala mo ba'y natutuwa ang mga magulang mo sa ginagawa mo ngayon, ha Ryan? Baka multuhin na kami ng mga yon dahil hinahayaan ka lang namin sa gusto mo. Lola, relax lang po kayo. Nakikita niyo ba yung manok na hawak ni Lolo? Kakatayin po namin yan para may pang-ulam tayo. Ano po bang luto gusto niyo? Tinola o adobo? Tsaka ipagdarasal ko na lang po sila, mama at papa.
Ay nako, isa ka pang bata ka. Habang lumalaki ka nakikita ko ng magiging katulad ka rin ng lolo mong sabongero. Pagkagaling sa eskwelahan, imbis na dumiretso ka dito sa bahay, sasabungan ka agad ang destinasyon mo. Kaya hindi ka makagraduate sa senior high Ang tamad mo kasing mag-aral na bata ka. Abay, 20 anyos ka na, hindi ka na pabata. Ila, kaya lang naman po ako hindi nakagraduate kasi 2 taon na akong natenga. Paano ka ngang hindi matetenga? Hindi ba't nag-drop out ka? Paano ba naman kasi nakakaurat yung ugali ng mga ibang teacher? Alam na nga nilang karamihan sa mga estudyante nila kapos sa buhay tapos kung magpa-project, wagas. Tapos kung magbigay ng grado, napakakuripot. Bakit ba kasi hindi ka maghanap ng ilalako mo? Nang makatulong naman sa mga gastusin yung magkapatid sa eskwelahan. Hindi yung puro sabong ang nasa isip mo. Ay nako, ewan ko. Magsama nga kayo niyang lolo mong sabongero. Mas mabuti na sabongero kesa naman sabongangera. Nakakaya sa mga kapitbahay ang bibig mo na napakasarap pasakan ng pera na matahimik na. Ganyan ka naman Kapag talo, magbubunga nga ka. Pero kapag panalo, ang galing mo manghingi. Alam mo, kaya siguro tiko ang ipinalayaw sa'yo. Kasi baliko yung mga pananaw mo sa buhay. At bakit naman hindi ako hihingi, Aber? Ikaw ang padre de pamilya kaya nasa iyo ang responsibilidad sa pagtusto sa pamilyang ito. Kung tutuusin nga hindi na dapat ako nang hihingi sa iyo. At nagkukusa ka na lang dahil yun naman talaga ang dapat, hindi ba? Oo na. Alam ko namang hindi ako mananalo sa iyo O sige na, namakatay na namin tong manok nang may makain na tayo. Ganun po lagi ang eksena sa munting bahay namin. Pero kahit naman laging nagbabangayan ng lolo Tiko at lola Perla ko, hindi natatapos ang isang araw na hindi sila nagkakaayos. Sadyang mabunganga lang talaga si lola kahit noon pa. Kinabukasan naman noon, magkasabay kaming pumasok ng kapatid kong si Ronron. Magkalapit lang naman kasi ang eskwelahan ng high school at saka elementary sa amin. Kaya madalas hatid sundo ko ang kapatid ko. Habang naglalakad, nakasabay naman namin si Lenny. Hi Ronron! Hello po, Ate Lenny. Wala, buti pa si Ronron binate. Ako, wala bang kahit kiss man lang dyan? Kahit dito lang sa pisngi Oh, eto kamao ko. Ready na tong humalik sa pisngi mo. Kung gusto mo, makipaglaplapan ka pa dito yun nga lang, dudugo talaga yung labi mo. Grabe ka naman sa akin, Lenny. Brutal mo talaga kahit kailan. Parang kiss lang naman Ayaw daw kasi ni Ate Lenny sa bungero, kuya. Kaya hintay niya na lang daw ako na lumaki. Tumahimik ka nga dyan. Yun kung lalaki ka pa. Kita mo nga grade 6 ka na pero panda ka pa rin. Syempre, hindi pa yan tuli Dati nga mas maliit ka pa sa kapatid mo tapos ang payat-payat mo pa. Ganon. Pinagkakaisahan niyo ako. O sige lang, magsaya lang kayong dalawa dyan. Ito naman, pikon agad. Paano ka magkaka-girlfriend niyan pikunin ka? Nako, alika na nga lang Ronron. Iwanan na natin yung kuya mong mukhang manok. Anong mukhang manok ka dyan? Grabe ka naman talaga sa akin. Uy, teka lang, hintayin niyo naman ako. Tinawanan lang ako ng dalawa habang nakasunod ako sa kanila. Tumakbo pa nga sila para lang asarin ako. At ako naman, hindi sinasadyang naapakan ang sintas ng sapatos ko. Dahilan para mapatigil ako sa paglalakad para itali yon. Nang mag-angat naman ako ng tingin, nakita ko na lang na nakatayo na sa harapan ko si Alex. Siya yung madalas na nakakalaban ni Lolo sa sabungan. Oh, bakit? May kailangan ka ba? Aba, ang tapang mo, boy Huwag mo nga akong maboy-boy. Ano ba kasi talagang pakay mo? Wala naman. Gusto ko lang sabihin mo mamaya sa lolo mo na huwag na siya magsabong. Asikasuhin niya na lang kamo yung bahay niyong parang matutumba na dahil sa sobrang luma. Kapal na mukha mong pintasan yung bahay namin Bakit? Maganda ba yung bahay mo?
Kung alam ko lang, palamunin ka pa rin sa inyo eh. At kaya lang naman sementado yung bahay nyo dahil hindi naman talaga inyo yan. Ba't? Oh, bakit? Di ba totoo yun? Saka yung nanay mong uugod-ugod na, yun pa yung nagkakandakuba para maglako ng kakanin. Para lang meron pantustos dyan sa bisyo mo. Kaya ikaw na yung wag makipagsabong. Dahil hindi mo naman pereng ginagamit mo sa pagsusugal. Mabuti pa nga yung kapatid mo si Sheila eh. May pangarap sa buhay. Hindi katulad mo. Batugan. Ano ka mo? Narinig ko yun ha? Bakit ka pa magtatanong narinig mo naman pala? Nako, ang gulo mo talagang kausap, diyan ka na nga. Bago pa siya makasagot ay agad na akong tumakbo para lang maabutan sina Ronron at Lenny. Buti na nga lang at hindi na nag-abala pa si Alex na sundan ako. Pikon din kasi ang taong yon, kahit na siya naman ang laging nangunguna. Kinahaponan, hindi ko na nakasabay si Ronron pa uwi. Ang sabi kasi ng isa niyang kaklase, nauna na raw itong umuwi kasama ang isang magandang babae. Sa hinuha ko ay si Lenny ang babaeng yon, kaya hindi na ako nag-alala pa. Oh, Ryan, uwi ka na ba? Sabay na tayo. Oo, sige. Buti na lang pala, may kasabay ako pa uwi. Nakakaburyo kasi maglakad mag-isa eh. Kaya nga eh. Isa nga pala. Hindi ka ba dadaan sa sabungan? Huy, ka naman maingay. Yung bibig mo, ipapahamak pa talaga ako niyan eh. Idadaan ako dun syempre. Bakit? Sasama ka ba? Hindi. Baka kasi gabihin na ako na uwi eh. Pagagalitan lang ako ni nanay kapag nagkataon. Sus, tanda-tanda mo na mamasboy ka pa rin. Ano ba? Ba't ka ba nagtanong kung dadaan ako dun kung di ka rin naman pala sasama? Tataya sana ako sa lolo mo eh. Ito oh, malakas kasi yung pakiramdam ko na mananalo ngayon yung manok ni Lolo Tiko. Ayun, tataya naman pala eh. O siya sige, ako nang bahala dyan. Pero sana magdilang anghel ka pare. Ang malas pa naman ngayon. Ilang araw na rin kami nag-uulam ng manok eh. Ayos lang yun. At least may manok kayong ulam, di ba? Pagdating ko naman sa sabungan, marami ng tao ang naroon at saktong magsisimula pa lang ang sabong. Agad naman akong lumapit sa kinaroroonan ni Lolo, saka ibinigay ang taya ni Sedi. Nakita kong nakangising aso si Alex habang nakatingin sa gawin namin na para bang alam niyang mananalo siya. Pero sa kasamaang palad, hindi nagpakita ng kahit anong kahinaan ang manok namin at agad na tinalo ang manok niya. Buisit! Ano ba meron sa manok nyo at initya lang yung manok ko? May lahing engkanto yata yan eh. Anong lahing engkanto ka dyan? Sabihin mo, Boplax ka lang talaga mamili ng ipanlalaban mo. Tapos ang yabang mo pa. Yan yung napapala ng mga taong mayabang. Kailangan patikimin ng pagkatalo nang sa gayon magpakumbaba naman kahit konti. Ano sinabi mo? Ako mayabang? Alam mo, paulit-ulit ka na lang palagi. Bingi ka ba? May luga ka ba sa tenga? Sobrang bingi mo kasi. Apo, tama na yan. Tara nang umuwi. Siguradong bubungangaan na naman tayo ng lola mo kapag ginabi tayo masyado. At ikaw naman, Alex. I-kondisyon mo muna yung manok mo bago mo ipanlaban na. O siya, sige. Sa susunod na lang ulit. Boy, mayabang tumatandang to ah. O ano, pati matanda papatulan mo. Kung ako sa'yo, umuwi ka na at katayin mo yung manok mo na naghihingalo na. O diba? Para may masarap kang ulam. Tara na, Lo. Hayaan na natin yung batugan na mayabang na yan. Tara na, nagugutom na ako. Teka. Si Ronron ba yun? Po? Nasaan ho? Bawal yung bata dito ah. Ayun oh, hindi makalabas sa agos ng mga tao. Puntahan mo nga at baka mapaano. Ay naku naman, pasaway talaga tong batang to. Ronron, halika nga dito. Excuse me lang ho, makikiraan. Ron, halika nga dito. Bilisan mo. Uy, ikaw bata ka. Sino ba may sabing pumunta ka dito? Alam mo naman bawal yung bata dito, di ba? Na-curious po ako eh. Tsaka nanalo naman si Lolo, kuya, di ba? Kaya huwag mo na akong pagalitan. Baka nga ako yung dahilan kung bakit sinuwerte kayo ngayon eh.
Aba, talagang naghahanap ka pa ng rason ah. Akala mo naman makakalusot ka. Nagkataon lang kung kailan ka nanonood, saka kami nanalo. Hindi yun dahil sa'yo, no? Tara na, umuwi na tayo. Ron, bakit ka pumunta dito, Apo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo kapag uwian na dumiretso ka sa bahay? Bakit po si Kuya Ryan pwede dito? Ron, nasa tamang edad na ako. 20 anyos na ako. Samantalang ikaw 12 pa lang. Ang mabuti pa, tupagin mo na lang yung pag-aaral mo. Sus, kung makapagsalita, parang nag-aaral siya na mabuti. Narinig ko yun ha. Nag-aaral ako na mabuti. Kaya nga sinasamahan ko si Lolo para magkapera tayo Para may pambaon tayo tsaka pang-project. Hindi naman sureball yung pagsusugal Nananalo nga, pero madalas talo naman. Imbis na magkapera, mas lalo tayong nawawalan ng pera dahil sa sugal na yan. Hayaan mo na, Apo. Tiba-tiba naman tayo, Ang laki ng pinusta nila, kaya malaki rin yung panalo natin. Nang makauwi na kami, agad na sinalubong ni Lolo si Lola, saka inabutan ng 2,000. Kaya naman imbis na magalit, niyakag na lang siya ni Lola sa hapag upang makakain na ng hapunan. Kami naman ni Ronron, nagbihis muna ng pambahay bago tumuloy sa lamesa. Akmang susubo na sana ako, nang bigla namang may kumatok sa pintuan. Ryan? Lolo Tiko? Tao po! Tao po! Si Sedi po ito! Anak ng teteng yan. Ang bilis kumalat ng balita Alam ka agad na nanalo tayo, hindi man lang makapaghintay ng bukas. Ay nako, pagbuksan mo na lang at yayain mong maghapunan dito. Oh, Sedi! Pare si Alex! Oh, teka lang. Ba't ganyan yung itsura mo? Parang kang nakakita ng multo Takot ka ba kay Alex? Inano ka ng batugan na yun? Hindi pare, kasi... Ano nga, pabiting ka naman Bilisan mo, nagugutom na ako. Mabuti pa, halika na. Dito ka na sa loob. Samahan mo kami maghapunan. Pare, si Alex patay na yata. Ano? Si Alex patay? Ano ka mo? Si Alex patay? Paano naman nangyari yun? Kanina lang magkalaban pa kami sa sabong Hindi ko nga rin po alam, Lolo Tiko Basta kanina, habang naglalakad ako galing sa tindahan, nakita ko siya nakahando sa isdaan. Tapos wakwak pa yung tiyan niya. Diyos ko, hindi kaya nabiktima siya ng aswang? Aswang? Lolo naman. Panahon pa ng kopong-kopong yung kwento na yan Hindi naman sila totoo Pero maniwala ka pare, parang nilapa na mabangis na hayop si Alex. Sa mabangis na hayop, naniniwala ako. Pero sa aswang, nako, malabo yun. Lalo na't hindi naman masyadong liblib ng lugar natin. Tsaka isa pa, wala pa naman nakakapagpatunay na totoo nga yung mga nilalang na yun Kailan ka pa ba maniniwala? Kung ikaw na mismo yung lalapain? Mabuti pa po, mamaya na kayo magbangayan. Puntahan na lang po natin yung katawan niya para ipaalam sa nanay niya. O sige, tara. Heto Apo, dalhin mo yung itak para meron ka naman sandata na panlaban sa aswang. Napabuntong hininga na lamang ako sa kinuha ang itak na iniaabot ni Lolo sa akin. Hindi na lang ako umangal para hindi na humaba pa ang diskusyon. Halos lakad takbo na ang ginawa namin ni Sedi para lang makarating kaagad sa sinasabi niyang lugar kung saan daw nakahandusay ang bangkay ni Alex. Oh, Sedi, ano ba't nagmamadali yata kayo? Saan yung punta nyo? Gabi na. Mang ganun, pupuntahan po namin si Alex. Bakit naman? Magkaibigan na pala kayo. Akala ko hindi kayo magkasundo dahil mortal pa naman kayo magkaaway noon. Hindi po yun yung dahilan, Mang Kanor. Ano po kasi, nakita ko po yung bangkay ni Alex. Wakwak po yung tiyan niya. Ano? Wakwak yung tiyan? Nasaan? Ituro mo kasi sa akin na makita ko. Mabuti pa ho, sumama na lang po kayo sa amin.
Maging ang ibang mga taong nakakasalubong namin. Sinasabihan din ni Sedi na nakita niya si Alex na wala ng buhay. Kaya ang siste, imbis na kaming dalawa lang na magkaibigan ang pumunta doon, nasa 10 katao yata ang sumama sa amin para lang makiusyoso. Pero pagdating naman namin sa lugar, wala naman doon ang sinasabi ni Sedi na bangkay ni Alex. Oh, nasan na? Akala ko ba dito mo siya nakita nakahandusay? Hala, bakit wala na? Dito ko lang siya nakita kanina. Iho, sigurado ka bang nakita mo siya dito? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento. Abay, pinagloloko mo lang yata kami. Ikaw, Sedi baka napaprank ka lang. Tsaka sino yung kasabat mo? Oh, baka may hidden camera dyan Tapos malalaman ko na lang nasa vlog mo na kami. Tsaka akala mo, hindi ko alam na nagpipiling vlogger ka Hindi pare, totoo nga nakita ko siya kanina dito. Hindi kaya kinain na talaga siya ng mabangis na hayop na lumapa sa kanya? O di kaya, aswang talaga yung bumiktima sa kanya. Tapos tinangay yung bangkay niya. Abay, ang tayog naman ang kwento mo. Walang aswang dito kahit yung mga mababangis na hayop na yan. Ang tagal-tagal ko na dito kaya alam ko na yan. Ay, nako. O sige na, makauwi na nga lang. Tama si Mang Kanor, pare. Tsaka kung dito mo nga siya nakita, di ba dapat may dugo dito sa kalsada? Sabi mo, wakwakin siya, di ba? Kaya imposibleng walang kahit isang patakman lang ng dugo dito. Ay, nako. Kapag talagang nakita kong may in-upload ka sa page mo na prank video tungkol dito, mayayari ka talaga sa akin. O siya, sige na. Umuwi ka na at bukas ibibigay ko na lang sa iyo yung panalo mo. Kakamot-kamot na lang si Sedi sa likod ng ulo niya habang naglalakad pa uwi. Ang iba naman namin kasama, nagbubulungan na kesyo gumagawa raw si Sedi ng kwento para lang magpapansin. Habang ang ilan namang matatanda, nagalit dahil nga naloko daw sila. Napangisi at napailing na lang din ako dahil sa kabulastugang naisip ng kaibigan ko. Kinabukasan, dumiretso ako ulit sa sabungan at doon ay nakita ko si Alex. Nakikipagtawanan pa sa iba naming kababaryo. Napadaan pa ako sa gawin nila, kaya naman narinig ko ang pinag-uusapan nila. Sabi ko na nga ba, prank lang yun ni Sedi. Makakaltukan ko talaga yung isang yun. Anong patay wala nga isang kahit galos tong si Alex Abay, lokong damulag yun Ako pa talaga yung napagtripang gamitin sa kwento niya. Abay, pag nakita ko ulit yung batang yun pagagalitan ko talaga yun. Mantakin mo ba namang paglaruan kami? Ay nako, talagang wala siguro magawa sa buhay yung Sedi na yun. At least nalaman yung manluloko pala yung batang yun. Sa susunod, hindi na kayo may isa nun, di ba? Nang makalapit ako kay Lolo, nakita ko ang pangungunot ng kulubot niyang noo habang nakatanaw kina Alex at Mang Kanor. Kaya naman pati ako, napakunot na rin ang noo dahil sa pagtataka. Parang hindi niya pa nga napansin na nasa tabi niya na ako. Lo? Anong nakatulala kayo dyan? Bakit titig na titig ka kay Alex? Wala ito, apo. Kinikilatis ko lang siya. Bakit naman ho? Hindi po ba kayo kumbinsido na buhay talaga siya? Ayun buhay na buhay at walang kagalos-galos. Napagtripan lang talaga yun ni Sedi kagabi. Oo nga Ano naman kayang pumasok sa utak ng batang yun at gumawa siya ng kwento? Alam ko na. Siguro takot niya umuwi kaya naisip niyang gumawa ng kwento. Mas malapit kasi yung bahay natin sa tindahan kumpara sa kanila, di ba? Yun nga lang, nandamay pa siya ng iba. Yan tuloy. Halos lahat inis sa kanya. May pagkaduwag talaga yung damulag na yun minsan Ilang sandali pa, nagsimula na rin ang sabong. Naging mainit ang laban pero sa huli ay si Lolo pa rin ang nanalo. Wala akong mabasa sa ekspresyon sa mukha ni Alex ng mga oras na yon. Pero agad naman siyang lumabas ng cockpit. Hindi katulad dati na pinag-iinitan niya talaga kami kapag natatalo siya.
Hindi ko na lang yun pinansin at agad nang binitbit ang manok ni Lolo. Nagpapakitang gilas tong alaga mo, Lo Dapat Lucky na lang yung pangalan yan eh. Guruin mo yan, 2 beses sunod-sunod na nalo. Kaya nga po. Pero ibang manok muna yung ipanlalaban ko bukas. Baka mamaya magkikisay itong manok ko dahil sa sobrang pagod. Ikaw kondisyon ko muna ito bago muling ilaban. Baka naman bumawi yung Alex dahil sa mga natalo niya. Aba, yun kung makakabawi pa siya. Pagdating namin sa bahay, naabutan naming pinagagalitan ni Lola si Ronron. Nakanguso pa ang kapatid ko habang nakaupo sa mahabang upuan. Habang si Lola naman, nasa harap niya at nakapamewang habang walang preno ang bibig sa paninermon sa kanya. Oh, ano naman ba yan nataabot hanggang kalsada yung boses mo, Pilar? Paano ba naman kasi? Ito nga po mo gabi na kong umuwi. Nanood na naman yata ng sabong ito Po? Hindi naman po namin siya nakita sa sabungan Hoy, Ronron, saan ka nang galing? Ikaw kay bata-bata mo pa kung saan ka na pumupunta. Hindi mo ba alam may mga tao nangunguha ng mga bata? Kinukulan nila yung mga laman loob tapos binibenta sa black market. Gusto mo ba yun? Abay, parang napipi naman yata tong batang to. Ronron na po, nalulun mo ba yung dila mo? At saka ano yung hawak mo? Patingin nga ako. Ayoko po, akin po to. Bigay po to sa akin ng kaibigan ko. Titignan nga lang, akin na yan. Teka, Lo, tari ba to ng manok? Tignan mo. Aba, oo nga, tari nga na manok yan. Ba, ang astig nitong tari na to Parang gawa sa matibay na bagay na hindi ko mawari kung ano. Ron, saan mo nakuha yung tari na yan? Ibigay nga po sa akin yan ng kaibigan ko. Sabi niya itago ko raw at alagaan dahil simbolo daw yan ng pagkakaibigan namin. Kaya akin na yan. Aray ko, ba't mo naman kasi biglang inagaw, Ron? Yan tuloy, nasugatan pa ako. Buti na lang talaga hindi kamay mo yung nasugatan. Pariguradong iyak ka pag nagkataon. Pero grabe naman yung tari na yan. Parang hindi naman matalim, pero nasugatan talaga ako. Nako, ang mabuti pa, itago mo na yan, Ron. Ang mga ganyang bagay, hindi dapat pinaglalaroan. Lalo na ng mga batang katulad mo. Hindi pala biro ang tulis ng tari na yan. Kahit ganyan na itsura niyan. Ikaw naman, Ryan, huwasan mo na yung sugat mo at lagyan ka agad ng hagonoy. Baka ma-infection pa yan kapag hindi mo ginamot kaagad. Lumipas ang ilang araw ay naging sunod-sunod na ang panalo namin ni Lolo Tico. Nang matapos kasi ang isang linggong sabong sa baryo namin, sa bayan naman kami dumayo. Doon mas malalaki ang pusta, kaya mas malaki rin ang panalo. Kaya naman hindi na ako nahuhuli sa tuwing may gastusin sa school. Nakakabili na ako ng merienda at higit sa lahat, hindi na ako nanghihingi ng papel sa mga kaklase ko tuwing may quiz kami dahil kaya ko nang bumili ng isang pad. Ba, Ryan, ang pogi natin ngayon Sinuwerte sa sabong si Lolo Kaya ito, binilan niya ako ng bagong polo. Malinis na ba ako tignan? Kahit dati pa naman malinis ka ng tingnan Hi Ron, may baon ako kamote delight dito. Gusto mo? Wow! Favorite ko yan! Pwede po bang pahingi ako, Ate Lenny? Huy, ano ka bang bata ka? Baon ka, di ba? Naku Lenny, wag na. May baon naman yan Ano ka ba? Okay lang yun. Tsaka pinasobrahan ko talaga to para may ibigay ako kay Ron. Paborito niya to, di ba? Ito rin yung kinain namin sa bahay kahapon. Ha? Pumunta sa bahay niyo si Ron? Oo. Hinatid ko pa nga siya pauwi kasi ginabi kami sa kakapanood ng anime teka. Ba't may nagkukumpulan dun? Halika nga, tingnan natin. Hala, anong... Diyos ko, si Kyla ba yan? Pero bakit wakwak yung tiyan niya? Hindi kaya aswang yung bumiktima sa kanya?
Ha? Ano aswang? Nasa modernong panahon na tayo. Kaya awat naman sa mga kwentong bayan na yan. Bakit kasi ganyan yung sinapit ni Kyla kung hindi totoo yung mga aswang? Baka natsyempohan siya ng mga nangunguha ng laman loob para ibenta sa black market. Yun yung hindi haka-haka. Dahil totoo namang may gumagalang mga halangang bituka. Nasakay ng mga heavily tinted van para maghanap ng mga mabibiktima nila. Kaya ikaw, Ronron na, huwag ka magpapagabi ng uwi kung ayaw mo mag-ayos sa kanila. Kumalat na nga ang balita sa buong baryo tungkol sa karumal-dumal na sinapit ng kapitbahay naming si Kyla. Yun nga rin ang topic ng karamihan sa sabungan kinahapunan. Iginala ko ang mga mata ko sa paligid para tingnan kung naroon si Ronron. Nang hindi ko naman siya makita, nagpaalam muna ako kay Lolo na pupunta lang sa tindahan ni Lenny na nasa tabi lang din ng sabungan. Baka kasi nandun si Ronron. Pero hindi ko inaasahan na iba pala ang madaratnan ko roon. Dadalaw ako mamaya sa bahay niyo para naman malaman mo na seryoso ako sa panliligaw ko sa'yo, Lenny. Oo, sige, ikaw ang bahala. O siya, sige. Mauna na ako sa loob Magsisimula na yata yung sabong O sige, sana manalo kayo. Nakangisi pa si Alex nang tapunan niya ako ng mapanuyang tingin. Habang si Lenny naman, malapad ang pagkakangiting nakatanaw lang sa kanya habang naglalakad papasok sa octagon. Parang kumulo-tuloy ang dugo ko dahil sa nakita ko. Huy, ano ba't parang namaligno ka dyan? Ang lapad ng ngiti mo Tsaka ano ba't puging-pugi ka sa batugan na yun? Ay naku Ryan, huwag kang isip bata. Kaya walang nagkakagusto sa'yo Gwapo ka nga pero isip bata ka naman. Ano isip bata? Hindi kaya. Tsaka bakit mo ba pinagtatanggol yun? Tsaka ano raw? Dadalaw sa inyo mamaya? Manliligaw siya sa'yo? Oh, ano naman ngayon kung manligaw siya sa akin? Wala naman akong boyfriend Kaya walang kaso yun. Wala kang ang boyfriend, pero manliligaw meron. Saka bakit parang mas gusto mo na siya? Dati-rati asar-nasar ka sa kanya, di ba? Bakit bigla naman nagbago yata yung ihip ng hangin? Ay naku Ryan, ewan ko sa'yo. Sabihin mo nga kung anong gusto mong sabihin. Basta walang pakialamanan kasi hindi pa naman tayo para bakuran mo ko ng ganyan. Naku, bahala ka nga dyan. Bakit hindi mo na kasi ako tapatin? Ang tagal ko na naliligaw sa'yo. Tapos malalaman ko na lang nagpapaligaw ka rin kay Alex. Lenny! Uy! Lenny! Sandali naman kausapin mo ko! Naikuyom ko na lang ang mga kamao ko dahil sa inis ng mga sandaling yon. Nang ibalibag ni Lenny sa harap ko ang pinto ng tindahan nila. Sa totoo lang, nainsulto ako sa isiping mas may chance pa pala si Alex sa kanya kaysa sa akin. Nang gabing yon, umuwi akong salubong ang kilay na ipinagtaka naman ni Lola Pilar. O ano? Natalo na naman kayo sa sabong Yan kasi ang sinasabi ko sa iyo, Tiko. Hindi permanente ang panalo sa sugal. Dadaan lang ang swerte sa kamay mo para mas lalo kang malulong sa sugal na yan. Abay, teka naman muna, Pilar. Kararating lang namin tapos pinaandaran mo na kagad kami ng bunganga mo. Saka anong talo? Eto, kita mo libuhin yung mga pera ko. Tingnan mo to. Eto ba yung talo? Oh, kung panalo naman pala bakit ganyan yung mukha ng apo mo? Parang nalugi ng 1 milyon. Malay ko dyan. Baka natalo sa pag-ibig. Hindi na lang ako umimik. Nagmano lang ako kay Lola Pilar saka dumiretso na sa kwarto namin para magbihis. Nadatnan ko naman doon si Ronron na nagbabasa. Nang may mapansin akong librong hawak niya. Oh, ano binabasa mo, Ronron? Ha? Di libro. Oo nga, libro nga. Pero, ang galing mo pala magbasa, no? Kaya mong basahin kahit nakabaliktad. Ay, oo na. Bisado mo na ako. Pero kuya, wala ka ba napapansing kakaiba kay Ate Lenny? Kakaiba?
Bukod sa nagkakagusto na siya kay Alex, wala naman. Ba't mo naman naitanong? Hindi niya po kasi ako pinansin kanina nung pumunta ako sa tindahan nila. Aba, dinedma ka. Bago yan ah. Ala, tinawanan pa nga ako. Porkit inggit ka lang sa akin kasi ako yung palaging pinapansin ni Ate Lenny. Pero kahit na, hindi ka ba nababahala kuya? Wala ka bang balak bawiin si Ate Lenny kay Kuya Alex? Bakit ko naman babawiin yun? Hindi naman siya sa akin. Saka bahala siya kung mas gusto niya yung batugan na yun. Basta wag lang siyang iiyak-iyak sa akin kapag nasaktan lang siya ng lalaking yun. Tsaka hindi naman lingid sa kaalaman niya kung gaano kababaero yung Alex na yun. Kinabukasan, bali-balita na naman ang isa pang bangkay ng dalagita na nakita ng mga residente hindi kalayuan sa eskwelahan namin. Nakauniforme pa ito at halatang inabangan sa daan habang pauwi galing eskwela. At katulad ng nangyari kay Kyla, wakwak din ang tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob. Halos wala na ring dugo ang bangkay na para bang sinipsip. Lintik na. Nakakabahala na talaga yung mga nangyayaring patayan ngayon sa baryo natin, pare. Oo nga eh. Pero pansin mo ba? Puro babae mga biktima nila. Ayaw niyo ba kasi maniwala na may nakita kong bangkay nung nakaraan eh? Paano naman kami maniniwala? Wala naman kami nakitang bangkay, di ba? Tsaka napatunayan naman naming buhay si Alex. Hindi kaya ibang bangkay yung nakita mo? Hindi na rin ako sigurado, pare. Nag-rattle na kasi ako nung itutok ko yung flashlight sa bangkay. Mulat na mulat yung mga mata habang nakatingin siya sa akin. Sino bang hindi matatakot kapag ganun yung nakita, di ba? Bakit mo sinabi si Alex yun? Hindi ka pa naman sigurado. Ikaw talaga. Ang sarap mo talagang kaltukan no? Pasensya na, tao lang. Nagkakamali din naman ako. Saka, para kasing siya talaga yun eh. Hanggang makarating kami sa eskwelahan ni Sedi. Yon ang topiko naming dalawa. Para kasing halos araw-araw na lang, may napapabalitang mga nakikitang bangkay sa kung saang parte ng baryo namin. Natigil lang saglit ang pag-uusap namin nang makita naming bumaba mula sa motorsiklo si Alex at si Lenny. Teka, si Lenny ba yan? Bakit siya nakaangkas kay Alex? Hindi ko alam. Hayaan mo na sila. Tara na. Pare, nakita mo ba yun? Hinalikan ni Alex si Lenny. Huwag ka nga eksaherado dyan. Tsaka oo, nakita ko. Ano naman ngayon? Parang pisngi lang yung hinalikan big deal na ba yun? Anong hindi big deal? Pare, si Lenny yun. Hindi basta-basta nagpapahalik sa kung sino-sinong lalaki. Parang reincarnation nga yun ni Maria Clara eh. Pare, di natin hawak yung isip ni Lenny. Buhay niya yan at katawan niya yan. Baka nga sila na ni Alex eh. Pero hayaan mo na lang. Wala naman ako magagawa kung ayaw niya talaga sa akin. Kasi kung gusto talaga ako nun, di niya na ako pahirapan ng ganito. Pero pagdating kay Alex na yun, para siyang bulating binudburan na asin dahil sa kilig. Grabe ka naman sa bulating binudburan na asin, pare. Bakit? Hindi ba? Ay naku, tara na nga lang. Napaghahalatang nagsiselos ka lang eh. Sino naman hindi magsiselos dun? Tagal ko na nililigawan nun tapos mapupunta rin pala sa iba. Hayaan mo na. At least sa sabong, lagi naman kayong panalo. Tsaka babae lang yan. Makakahanap ka rin ng iba. Pero yung swerteng kusang lumalapit sa inyo, minsan lang yan. Just look at the brighter side na lang pare. Saka hindi naman pwedeng lahat makukuha mo no. Sobrang swerte mo naman yata kapag nagkataon yun. Masabihin mo, inggit ka lang. Inggit? Ako? Ba't naman ako mainggit? At saan? Sa akin, syempre. Sa sitwasyon mo ngayon? Naku, huwag na lang pare. Suluhin mo na lang yan. Sige. Ganun pala Iwanan tayo Napakabuti mo talagang kaibigan. Sinabi mo ba? Dahil sa nakita ko ng umagang yon, buong araw akong lutang sa klase. Hanggang nung mga oras na yun kasi,
Nagtataka pa rin ako kung paanong napaamo kaagad ni Alex si Lenny. Ang sabi kasi ni Lenny, ang gusto niya sa lalaki ay yung may pangarap sa buhay. Tapos babagsak lang pala siya kay Alex na ilang taon nga ang tanda sa kanya. Pero hindi naman nakapagtapos kahit high school man lang. Ay, kainis. Ang lalim nung kuya. Kasing lalim ba yan ang pagmamahal mo kay Ate Lenny? O kasing lalim yan ang inis mo kay Kuya Alex? Huwag ka nga dyan, Ronron. Inaasar mo pa ako eh. Pati ba sa akin nagagalit ka? Ano yun? Damay-damay na lang? Hoy, ikaw, umayos ka ha. Kung kausapin mo ko, parang kaedad mo lang ako ah. Sorry na kuya. Ito naman oh. Kung ako sa'yo, ilang paso mo na lang yung si Kuya Alex sa sabong. Ipamukha mo sa kanya na hindi lahat kaya niya makuha. Loko. Buti sana kung ako yung lalaban sa sabong eh. Hindi naman. Ginawa mo pa akong manok eh. Ikaw naman kasi yung manok ko kuya eh. Alam kong hindi magtatagal, mababawi mo rin si Ate Lenny kay Kuya Alex. Anong manok mo ako? Huwag ka nga dyan. Ang bata-bata mo pa pero ang dami mo nang alam. Ang problemahin mo yung pag-aaral mo. Ako lang bahala sa problema ko. Hindi naman kita inaagawan ng problema, kuya eh. Dinadamayin lang kita. Moral support lang ba? Baka kasi mamaya, dahil sa sobrang depressed mo sa mga nangyayari sa'yo, madatang lang namin ni Lolo na umiiyak tawad dyan sa gilid-gilid. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ginagawa mo naman akong baliw eh. Tsaka grabe ka mag-isip, bata ka ha. Bata ka ba talaga? Parang mas matanda ka pa sa akin mag-isip pa. Isip bata ka kasi kuya eh. Ay nako, bilisan na nga lang natin umuwit, nagugutom na ako. Inabala ko na lang ang sarili ko noon sa pagsama kay Lolo Tico sa pagdayo sa iba't ibang baryo kung saan may sabong. Wala naman kasi akong mapapala kung iisipin ko pa sina Lenny at Alex. Pero minsan, may mga pagkakataon talagang sumisingit pa rin sila sa isip ko. Ryan, abay bakit naman ang lalim yata ng buntong hininga mo na yan? May problema ka ba? Babae ba yan, si Lenny? Grabe, bistado mo ko kagad lolo ah. Syempre, napagdaanan ko rin yan. Saka papunta ka pa lang iyo, pabalik na ako. Kaya yung mga reaksyon mong yan, alam na alam ko na yan. Nakakainis lang po kasi talaga lo. Biruin mo, ang tagal kong niligawan yung si Lenny. Tapos mapupunta lang sa iba. Heto lang yung masasabi ko sa iyo, Apo. Yung mga ganyang bagay, danas ko na yan. Sa totoo lang, nangyari sa akin yan dati. Saka ako napagtanto na kapag ayaw sa iyo ng babae, kahit gaano ka pa katagal manligaw sa kanya, kung hindi ka naman niyang gusto, wala ka pa rin mapapala. Lalo na kung yung taong gusto niya ay nagkagusto na rin sa kanya. At sa huli ay niligawan siya. Ang saklap naman yan, Lo. Ibig mo bang sabihin, matagal na may gusto si Lenny kay Alex? Tapos dinadaan niya lang sa pagsusungit yung pagkagusto niya noon sa batugan na yun? Aba, kung nalaman ko lang na tamad pala yung trip ni Lenny, di sana nagpakatamad na lang din ako. Tanggap ko na ang pagkatalo ko noon sa puso ni Lenny. Subalit ang bala kong pagpapaubaya, biglang naglaho nang makita ko si Alex sa bayan. May kasama itong babae at para bang walang ibang tao sa paligid kung maglandian sila. Dahil sa galit ay hindi ko na napigil ang sarili ko na sugurin sila. Hoy! Alex! Ang galing mo din, no? Kasasagot pa lang ni Lenny sa'yo nang bababae ka na kagad? Aba, at sino ka naman para pagsalitaan ako ng ganyan ha? Saka para alam mo, hindi pa kami ni Lenny. Kaya tigil-tigilan mo nga ako. Bitawan mo yung kwelyo ko at umalis ka na sa harapan ko dahil baka hindi kita matansya. Ikaw ang tumigil dyan, Alex. Hindi mo man lang ba naisip kung anong nararamdaman ni Lenny kapag nalaman niya kung anong ginagawa mo habang nakatalikod siya? Saka paano hindi kayo? Di ba hinalikan mo siya? O bakit? Halik lang naman yun ah. Big deal na ba yun sa'yo? Kasalanan ko ba kung bakit nahulog yung babaeng nililigawan mo ha?
Saka kung gugustuhin ko lang, hindi lang halik yung kaya kong gawin sa babaeng yon. Walang yaka. Wala kang karapatan tratuhin na ganyan si Lenny. Hindi siya kalad-karing babae katulad na inaakala mo. Sigurado ka? Baka nga konting kiliti ko lang sa kanya. Bumigay na kagad sa akin yun eh. At baka hindi lang halik sa pisngi ang magawa ko sa kanya. Baka maikama ko pa siya. Ang bastos ng bibig mong walang yaka. Anong akala mo kay Lenny? Para usan? Huwag mo siyang igaya sa babae mo, Alex. Kung di ka talaga seryoso sa kanya, pakawalan mo na lang siya. Huwag mo na siya paasahin. At sino ka naman para utusan ako ha? Sabihin mo, inggit ka lang. O ano, inggit ka lang di ba? Kasi hindi mo matanggap na itsapwera ka lang sa buhay. Walang yaka. Bakit mo ako sinuntok? Kulang pa yan dahil siraulo ka. Mas masahol ka pa sa hayop. Wala kang respeto sa mga babae. At yung mga lalaking katulad mo, pinuputulan ng dapat putulan. Aba, Totoy. Baka nakakalimutan mo kung ano ako. At para ipaalam ko sa'yo, mas masahol pa ako sa inaakala mo. Isa kang talunan! Kapag talaga nasaktan si Lenny ng dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan, Alex! Pero imbis na sumagot ay ngumisi lang siya sa kaniyakag ang babae niya pasakay sa motor. Isang matalim na titig pa ang ipinukol niya sa akin bago humarurot paalis. Si Lolo naman, nakita kong kausap si Mang Kanor at para bang seryoso ang pinag-uusapan nila. Agad naman akong lumapit sa gawin nila. Sa baryo natin, 4 na ang napapabalitang biktima ng mga kung ano mabangis na hayop na yon. Abay, nakakabahala na talaga yung panahon ngayon. Hindi ako naniniwalang mabangis na hayop lang ang may gawa nun, Kanor. Abay, kung mabangis na hayop lang yun bakit panay babae lang yung binibiktima nito, di ba? Kaya ang ibig sabihin nito, meron talagang nilalang na pumapatay. Wala nang iba kundi isang aswang. Ano ba namang aswang yung pinagsasabi mo, Manong Tiko? Wala naman tayo sa liblib, di ba? Kahit pa sabihin natin may kasukalan tong baryo natin, bakit naman dito sa bayan natin mabibiktima yon? Maraming tao dito sa bayan hanggang alas 10 o kahit alas 11 pa ng gabi. Kaya imposible ang hinuha mo. Yan ang hirap sa mga tao ngayon, Kanor. Kaya hindi masugbo yung mga aswang na yan. Dahil walang sino man sa panahong to ang naniniwala sa kanila. Kaya malaya sila nakakapambiktima nang hindi natin namamalayan. Hintayin pa ba natin na walang matirang babae dito sa ating lugar bago tayo kumilos? Pansin kong parang napaisip si Mang Kanor sa sinabing yun ni Lolo. Maging ako, hindi kumbinsido na may aswang pa sa mga panahong ito. Nasa modernong panahon na kasi tayo. Kaya sino bang mag-aakalang may mga katulad pa rin nila na nag-e-exist? Pero kahit ganon, hindi ko na inalis sa isip ko ang ganong posibilidad. Lalo na't pati ako ay nababahala na rin sa nangyayaring sunod-sunod na patayan sa bayan namin yon. Pag-uwi namin ni Lolo sa bahay, naabutan naming tila aligaga si Lola Pilar. Pilar, ano at tila sinisilihan yung puwetan mo? Abay, pumirmi ka nga. Kasi naman, Tiko, ang apa mong si Ronron, hindi pa rin umuwi. Ho? Gabi na. Bakit naman? Yun na nga, Ryan. Ang akala ko ay sinama niyo siya sa bayan. Hindi ba't isinasama ninyo siya sa bayan palagi kapag dadayo kayo roon ng sabong? Ho? Hindi ko namin siya sinasama dun. Bawal yung mga bata sa sabungan kaya paano namin sasama yun? Di napagalitan pa kami ng mga namamahala doon. Pero bakit tuwing uuwi kayo? Kasama niyo siya. Yun nga lang nauuna siya rito makarating. Nagkatinginan kami ni Lolo dahil sa sinabing yon ni Lola Pilar. Hindi naman kasi talaga namin isinasama si Ronron dahil baka masita kami ng mga pulis, lalo na't bata pa nga siya. Maya-maya pa, sabay-sabay kaming tatlo na napatingin sa pinto ng kwarto namin nang bigla yung bumukas. Lumabas doon si Ronron na pupungas-pungas pa ang mga mata
na animo ay bagong gising. Hinahanap niyo po ako, Lola? Nandito lang naman po ako sa kwarto ni Kuya eh. Hindi mo ba ako kanina nakitang umuwi? Hindi ako sumama kina Kuya. Ano? Paano? Ay, nako. Apo, hayaan mo na at baka nag-uulyanin na tong lola mo. Abay, kinabahan kami sa iyo ah. Akala namin di ka pa talaga umuwi. Oo nga, buti na lang nandiyan ka na sa kwarto mo. Pero, totoo bang sinabi ni Lola Pilar na sumunod ka sa amin sa bayan? Po, hindi po. Umuwi po kaagad ako dito galing sa school. Pero minsan, lumalabas po ako para puntahan si Ate Lenny. Ah, ganun ba? O siya, sige. Pero wag ka na ulit pupunta kina Ate Lenny mo ah. Bakit naman po kuya? Porkit ba sila na ni Kuya Alex? Hindi pa sila ni Alex. Ha? Bakit sabi ni Ate Lenny sila na daw? Ay nako, tama na nga yan. Ikaw naman Ryan, huwag ka nang umasa kay Lenny dahil may nobyo na yon. Marami pa naman diyang iba. Oo nga po. Hayaan mo na. Makakakita ka rin ng babaeng karapat-dapat sa'yo. Yung kayang makita yung totoong halaga mo. Tila ba lumabas lang sa kabilang tenga ko ang mga sinabi ni na Lolo Tico at Lola Pilar noon. Ang pansin ko kasi, na kay Ronron. Bago pa siya mapansin ni na Lolo at Lola, niyakag ko na siya kaagad papunta sa kwarto namin. Ronron, magsabi ka nga sa akin ng totoo. May tinatago ka ba sa amin? Ano pong sinasabi mo kuya? Wala po akong... Kararating mo lang dito sa bahay, di ba? Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin sa mga paa niya nang may mapagtanto. Napatampal na lamang siya sa noo dahil alam niyang nabisto na siya sa kalokohan niya. Ako naman, naiiling na lang na umupo sa papag para alisin ang sapatos ko na ginaya naman niya. Hindi ko nagugustuhan yung ginagawa mo sa amin paglihim ha. Ano ba kasi pinagagawa mo? Magsisinungaling ka na nga lang, hindi mo pa ginagalingan. Alam mo namang walang sikretong hindi nabubunyag, di ba? Sorry na po kuya. Gusto ko lang naman po manalo kayo ni Lolo sa sabong eh. Saka ano? Sabi po ng kaibigan ko, kailangan po daw nating mag-ingat. Mag-ingat? Saan? Sa aswang? Opo kuya. Walang iya naman oh. Pati ba naman ikaw? Ay nako, hindi na ba talaga ako tatantanan ng kakaaswang ninyo? Hindi ka ba talaga naniniwala, kuya? Kapag nakakita na ako, sige, maniniwala ako. Napabuntong hininga na lamang si Ronron saka lumabas na ng kwarto namin. Alam niya naman kasing hindi siya mananalo sa akin kapag ang diskusyon ay tungkol na sa mga aswang. Pero may bahagi sa akin na tinatanggap na ang ideyang yon. Pinabulaanan ko lang dahil ayoko lang talagang gatungan ang mga naiisip ng bata. Kinabukasan naman, umagang-umaga ay pinag-almusal ako ni Lenny ng sapak sa muka. Aray ko naman! Lenny! Bakit ba? Bakit bigla ka nananapak? Ano ba atraso ko sa'yo? Wala naman akong ginagawa. Sa akin wala, pero sa boyfriend ko meron. Boyfriend mo? Sino boyfriend? Sa pagkakaalam ko kasi, wala ka pang boyfriend. Sino pa ba? Di si Alex. Tsaka huwag mo ngang iliko yung usapan. Bakit mo siya sinuntok kahapon? Tignan mo nga naman oh. At talagang may gana pa talaga magsumbong yung boyfriend mong hilaw sa'yo. Hoy, ayoko na sana sabihin sa'yo to, Lenny. Kaso tanga mo rin talaga no? Mabatarantado ka. Ako, tanga? Oo, huwag kang magbulag-bulagan. Hindi mo ba nakikita na tinitake advantage ka lang nung ogag na yun? Di ka talaga niya gusto, Lenny. Gusto lang niyang patunayan na kaya ka niya mapasagot, na magugustuhan mo siya. Pagkatapos lolokohin ka lang niya kasi nasatisfy mo na yung ego niya. Di tanga na kung tanga. Pero mahal ko si Alex. Mahal ko siya kaya pwede ba? Tantanan mo na kami? O bakit? Hindi ko naman kayo pinapakialaman Hindi ko lang nga sana sasabihin may iba siyang kasamang babae kahapon Hayaan na lang sana kita magmukhang tanga habang siya nagpapakasaya sa piling ng iba. Kaso ikaw pa mismo itong lumapit sa akin Ano?
Ano ibig mong sabihin? May kasamang babae kahapon si Alex sa bayan. Kaya ako siya sinuntok kasi naginit yung dugo ko sa kanya na makita ko siyang nakikipaglampungan sa iba. Di na lang pumasok sa lodging house at doon pa talaga sa public area naglandian. Hindi totoo yan. O sige, ikaw ang bahala. Wala naman akong magagawa kung ayaw maniwala eh. Siya nga pala, salamat sa sapak ha. Nagising ako sa katotohanan na hindi pala ako dapat naghahabol sa'yo. Magpapakatanga ka na nga lang sa taong mas masahol pa kaysa sa akin. Hindi pa man siya nakakaimik eh, agad ko na siyang iniwan. Naasar kasi talaga ako sa inasal niya. Para kasing pinapalabas niya na ako pa yung mali. Na ako yung sinungaling. Mabuti na lang at wala masyadong tao nung mga oras na yon. Dahil kung hindi, sobra-sobrang kahihiyan ang inabot ko. Pagdating ko naman sa eskwelahan, agad naman akong sinalubong ni Sedi. Oh, pare. Ano yung nasa mukha mo? May bangos ka na naman. Ano yan? Napaaway ka ba? Hindi, gawa to ni Lenny. Ibig sabihin, si Lenny napak sa'yo? Aba, may lahi palang Amazon na yun? Nagulat nga rin ako eh. Bigla ba naman ako lapitan tapos diretso sa pak? Hindi tuloy ako nakailag. Ay nako, ang pangit ko na nga, mas lalo pa akong pumangit. Mamaya siguradong mas malalaki pa yung pasa nito. Ilagyan mo na lang yan ng yelo mamaya. O di kaya, tara, doon tayo sa kantin. Bili tayo ng ice candy tapos itapal mo dyan sa pasa mo. Wala pa naman teacher eh. Sus, yung mga style mong ganyan, alam ko na yan. Nagugutom ka lang eh. O siya, tara na. Baka maging wild na yung mga dragon mo siya dyan. Grabe ka naman pare. Dragon talaga. Pagdating naman ng hapon, dumiretso ako ng uwi sa bahay. Wala kasing ganap kaya pahinga muna kami ni Lolo. Mabuti na nga rin yon na maikondisyon ni Lolo ang mga manok niyang panabong. Tatatlo na lang kasi yon dahil nga naipatalo na yung iba nung nakaraan. Pero pagdating ko naman sa bahay, wala pa doon ang kapatid ko. Hanggang sa sumapit na lang ang 6:30 ng gabi, wala pa ring Ronron na dumarating. Nagsimula na kaming kabahan ni na Lolo noon, lalo na't talamak ang mga patayan sa lugar namin. Nang umabot pa ng 1 oras na wala si Ronron, nagpasya na kaming hanapin siya. Nako naman yung batang yon. Saan na naman kaya nagbunta yon? Abay, ano kayang nangyayari sa batang yon? Simula nang maging swerte kayo sa sugali, lagi na lang siyang ginagabi sa pag-uwi. Teka ho, siguro nandun siya kina Lenny. Tara, puntahan po natin. Pero nasa daan pa lang kami. May nakasabayan kaming mga taong tumatakbo. Ang sabi ng isa, may natagpuan na naman daw na bangkay sa bandang sabungan. Isang bata. At dahil sa narinig, napatakbo na lang kaming 3. Hindi ko mawari ang nararamdaman kong kaba ng mga oras na yon. Talagang parang may naghahabulang kabayo sa loob ko na para na akong masusuka sa kaba. Sa isiping baka si Ronron ang batang tinutukoy nila. Pagdating namin doon, puro mga taong may dalang flashlight ang mga taong nakikiusyoso. Kaya kami, sumingit na rin sa umpukan para makita kung kaninong bangkay ang natagpuan nila. Makikiraan ho! Makikiraan ho! Diyos ko, iisa na namang dalagita. Hindi ba't si Sheila yan? Oo, Polo. Si Sheila nga. Kapatid yan ni Alex. Humahangos na dumating noon ang ina ni Alex na si Aling Dolor. Marahil ay may nagtawag sa kanya para sabihin ang masamang balita. Umiiyak niyang dinaluhan ng dugo ang anak hanggang sa tuluyan na nga siyang pumalahaw. Ay, kawawa naman ito si Dolor. Si Sheila na nga lang yung pag-asa niya sa buhay. Lalo na't batugan pa yung panganay niya si Alex. Tapos ito pa yung mangyayari. Kung hindi lang kasi nagpabuntis at maagang nag-asawa ang pangalawa niya di sana umayos na ang buhay nila. Ano ka ba, Pilar? Pakipreno nga muna yung bibig mo kahit ngayon lang.
Alam mo naman maraming tao dito nakakaya. Tapos ganyan pa isasabihin mo. Bakit? Totoo naman ang mga sinasabi ko. Ay nako, halika na nga at hanapin na lang natin si Ronron. Mas lalo tuloy akong kinabahan dahil sa nangyari dito kay Sheila. Kita ko ang awa sa mga mukha ng mga taong nakakasaksi sa paghihinagpis ni Aling Dolor. Hindi magkamayaw sa paghiyaw at pag-iyak ang ginang dahil sa nangyari sa anak niya. Kahit sino naman sigurong magulang, hindi alam ang gagawin kapag nalamang pinatay ang anak nila at sa karumal-dumal pa na paraan. Tulad nga ng mga naunang biktima, wakwak din ang tiyan ng dalaga at wala nang mga lamang loob. Diyos ko naman, Ronron. Nasa ka bang bata ka? Teka. Pilar, Ryan, si Sedi ba yun? Po? Nasaan? Abay, Tiko, ano namang ginagawa ng binatang yun doon sa malaking puno ng duhat? Abay, parang may nginangasab na kung ano. Hala, teka, lalapitan ko po. Diyan lang po kayo. Pero bago ko pa man malapitan si Sedi, kaagad na siyang bumaling sa gawin namin. Sa kamalapad ng umisi. Nakita ko pa ang mga dugo sa palibot ng bunganga niya at ang katawan ng batang babae na nasa harapan niya. Diyos ko, Sedi? Pare, anong ginagawa mo? Pero imbis na sumagot, bigla niya akong dinaluhong. Mabuti na lamang at mabilis akong nakaiwas. Agad ko siyang dinagukan ng hawak kong flashlight pero parang wala lang yun sa kanya. Dinagundong ng kaba ang dibdib ko nang muli niya akong sigurin. Napasigaw naman si Lola Pilar habang si Lolo Tico naman ay inihagi sa gawi ko ang itak. Bumagsak yun sa lupa kaya naman mabilis ko yung kinuha. Pero pag angat ko ng tingin ko, nasa harapan ko na kaagad si Sedi. Pare, ano ba? Ako to, si Ryan! Wala akong pakialam kung sino ka. Ang mahalaga sa akin, makakakain ako ng sariwa at birhing babae. Kailangan ko ng dugo nila. Kailangan ko ng dugo nila upang lumakas ako. Ryan! Tagayin mo na yung aswang na yan! Bilisan mo na, Apo! Dahil hindi na siya ang kaibigan mo si Sedi! Nanginginig ang mga kamay kong iniangat ang hawak kong itak. Pero mabilis yung nahawi ni Sedi. Mabuti na lang at mahigpit ang pagkakahawak ko sa itak, kaya hindi ko yon nabitiwan kaagad. Akmang kakalmutin na ako ni Sedi nang biglang tumigil ang kamay niya sa ere. Nakarinig ako ng tunog ng pagsaksak ng kung anong matulis na bagay sa katawan ni Sedi. At ilang saglit pa, napaluhod na ito at doon ko na nakita si Ronron. Nakatayo siya sa likod ng aswang habang hawak ang isang dugoang patalim. Ronron, paano? Akala ko hindi ko na kayo maabutan, kuya. Buti na lang talaga tinulungan ako ng kaibigan ko. Dahil kung hindi, baka nahuli na talaga ako. Kaibigan? Sinong kaibigan yung tinutukoy mo? At saan ka ba galing, bata ka? Ikaw, Ronron, ha? Hindi ko na nagugustuhan yung pagiging lakwatsero mo. Saan ka ba nang galing? Lagi mo na lang kaming pinag-aalala, hindi mo ba alam yon? Malaki ka na kaya ayaw kong pinapalo ka pa. Pero kapag ganyang hindi ka nagsasabi sa amin kung saan ka gagala, abay makakatikim ka na talaga sa akin. Grabe naman si Lola. Ang haba agad ng mga sinabi. Di man lang hinintay na makauwi tayo sa atin eh. Abay sasagot ka pa talagang bata ka. Mamaya na yung panenermon, Pilar. Umuwi na muna tayo. Dahil baka mamaya hindi lang pala isa makasagupa natin aswang dito. Pero bago yon, dumaan muna tayo sa barangay para ipaalam yung nangyari kay Sedi. Ikaw naman kasi, Ronron eh. Kung saan ka lumulusot. Tignan mo, muntikan pa kami mabiktima ng aswang kung hindi ka lang dumating. Pwede na ba ako maging superhero, kuya? Sus, tsamba lang yun, no? Pero galing mo dun, ha? Biruin mo, di ka man lang natakot sa aswang na yun? Si Kuya Sedi lang naman yun eh.
Nahulog ako sa malalim na pag-iisip dahil sa bagay na yon. Hindi kasi talaga ako makapaniwalang si Sedi ang aswang na pumapatay sa mga kababaihan sa baryo namin. Habang naglalakad kami, hindi ko naman maiwasang tingnan ang kamay ni Ronron. Nahawak yung patalim na ginamit niya sa aswang. Mahigpit na rin ang pagkakahawak niya rito, na para bang nakasalalay ang buhay niya doon. Ronron, yan ba yung tari na manok na sabi mo bigay ng kaibigan mo? Opo kuya, ang talim po di ba? Tari kasi ito ng engkantong manok. Engkantong manok? Ikaw talagang bata ka, ang dami mo nalalaman. Ito to nga to kuya. Sa alaga kasi ito ni Azul. Binigay niya lang sa akin kasi sabi niya, magdadala daw to na swerte sa atin. At hindi lang yun, mabisa rin to panlaban sa aswang. Oh? Sino naman tong Azul na to? Ang gara ng pangalan niya na. Kapatid niya siguro si Luntian saka si Lila, no? Hala kuya, paano mo nalaman? Huy, biro lang naman yun. Sinakyan mo naman kaagad. Ang lakas talaga ng trip mong bata ka, ha? Totoo nga kasi kuya. Yun talaga yung pangalan ng dalawang kapatid niya mga babae. Ay nako, oo na nga lang. Pero ang galing naman ng tari niyan, no? Pwede kayang ikabit yan sa paa ng manok ni Lolo? Baka sakaling manalo ka agad yun. Ha? Hindi pwede, no? Saka kaya nga tayo sinaswerte kasi meron ako nito. At yung sandata na to, para lang sa mga aswang. Kasi yung talim nito, kapag nagawang makasugat sa aswang, hindi na nila magagawang makarecover kaagad. Nang makarating kami sa barangay, agad naming ipinaalam sa chairman ang nangyari sa isang batang babae at kay Sedi. Nang ipatawag naman ang ina ni Sedi, nanlumo ito nang malamang patay na ang anak niya. Maging ako ay nalungkot dahil isa si Sedi sa malalapit kong kaibigan sa eskwelahan. Ang sabi naman ng ina niya, ilang araw na raw na hindi mapakali ang kaibigan ko at parang asong ulol na naglalaway. Kung totoo nga ang hinuha mong may aswang na gumagala dito sa baryo natin, Manong Tiko, hindi kaya nayanggaw si Sedi. Kasi yung mga ganyang reaksyon niya, sinyalis yan ng mga nayanggaw na isang tao. Pero ang tanong lang paano naman? Yun nga yung tanong, Kanor Nagtataka rin kami. Kasi halos naman si Ryan lang naman yung kasama niya. Hindi ba, Apo? Oo. Pwera na lang nung dumayo siya sa bayan para makipagsabong. Kawawa naman yung batang yon. Kahit may pagkaloko-loko yun, mabait naman talaga yun. Sayang nga lang at siya pa'y napagbalingan gawin sa kalan ng mga aswang. Palagay ko'y ginagawa lang yun ng halimaw para ilihis ang atensyon natin. Delikado na tayo rito kung magkaganon nga. Pero kung puro nga babaeng nasa edad 12 hanggang 16 yung mga binibiktima na aswang na yon, bakit naman kaya? Yun ang kailangan nating alamin. Sa ngayon, maigi nating gawin na iingatan natin yung mga babae dito sa baryo. Hindi natin sigurado ang kaligtasan nila. Kaya mas maigi na maging handa. Maglagay ng mga pangontra sa bintana. Magsabit ng bawang at maglagay ng mga asin sa hamba ng mga bintana at pinto. Huwag hahayaan lumabas sa mga dalagat dalagita na mag-isa hanggat maaari. Huwag rin kalilimutan na maglagay ng tapol na luya sa mga bulsa o di kaya na may itali sa damit. Mabisang pangontra din yan sa mga aswang. Ang tapol na luya po ay luya na kulay violet ang balat. Sabi ni Lola, nalaman niya pa raw ang kaalamang yon mula sa kanyang amang manggagamot. Kapag walang luyang itim ay mainam na ang tapol dahil pareho lang naman daw ang bisa ng mga ito. Kaya nga hindi rin nawawala ng ganong tanim sa bakuran namin dahil alagang-alaga yon ni Lola Pilar. Oh, pasaan na naman kayong dalawa? Saan pa ba? Di maghahanap buhay. Hanap buhay? Baka naman hanap sabong. Nako kayo talagang dalawa. Ganito na nga ang nangyayari dito sa baryo natin. Wala pa rin kayong inatupag kundi ang pesteng sabong na yan. Aba,
Kung makapagsalita ka naman ng peste parang hindi ka rin nakikinabang sa mga panalo namin ang mabuti pa Pilar, magpahinga ka na sa kwarto mo. Magsiesta ka. Mag-relax ka na lang muna. Mamaya na tayo magtalo pagbalik namin ni Ryan. Apo, tara na. Elo, pwede po ba natin isama si Ronron? Si Ronron? Isasama mo? Abay bakit naman? Dati ayaw mong sumama yung kapatid mo na yun Malay nyo kasi siya talaga yung swerte sa atin. Sa palagay mo ba? Oo. Simula kasi nung manood si Ronron sa sabong, lagi na tayo nananalo Kaya baka siya ngayon yung swerte sa atin. Siya nga ano? O siya sige. Sabihin mo kay Ronron magbihis na. Bilisan ka mo at baka mahuli pa tayo doon. Kasi kapag ganitong piyesta, maraming tao doon. Kaya mahihirapan tayo makapasok sa sabungan. O sige Olo, mabilis lang naman kumilos yun Lalo pa nga may excite yun kasi pinayagan natin sumama yun. Ay nako, ewan ko na lang talaga sa iyo, Tiko. Dinadala mo lang sa bisyo itong mga apo mo Imbis na turuang mag-aral ng mabuti, isasama pa talaga sa sabungan. Kaya ang pensyon mo, ipinangkakapital mo pa talaga dyan sa bisyo mo. Tumutubo naman di ba? Hindi alam ni Lolo ang tungkol sa napag-usapan namin noon ni Ronron. Hindi namin pinaalam sa kanya na dahil sa tare ng engkantong manok, nabigay sa kanya ng kaibigan niyang si Azul kung bakit sinuswerte kami ni Lolo sa sabong. Kapag kasi nalaman niya yon, malalaman niyang kaya naging sunod-sunod ang panalo namin dahil sumasama nga ng palihim sa amin si Ronron. Saka baka malulong na si Lolo sa sugal kapag nalaman niyang sigurado na ang pagkapanalo niya dahil nga may hawak siyang swerte. Oh, Ronron, dito ka lang Huwag kang aalis dito. Lalabas din ako para silipin ka. Siguro alam mo naman yung mga bawal, di ba? Oo naman po, kuya. Hindi naman po ako basta-basta sasama sa hindi ko kilala Huwag ka nang sumama ang loob, Brian. Kaya ko naman na. Bantayan mo na lang dito yung kapatid mo. Delikado pa naman yung panahon ngayon. Oo nga naman, iho. Saka kasama naman ako ng lolo mo kaya wala kang dapat ikabahala. O sige ho, siya nga pala. Ito po yung mga gamit. Ryan, huwag mo nga alisin sa paningin mo tong kapatid mo Bumili na lang ako ng soft drink saka biskwit para sa aming dalawa ni Ronron. Saka naghanap ng mauupuan. Buti na lang, dala ko ang cellphone ko noon kaya hindi ako masyadong naburyo sa paghihintay. Kaya lang, nang nagsuscroll ako sa Facebook app, nadaanan ko ang isang post galing sa Facebook page ng barangay namin. May natagpuan na naman daw kasi na isang bangkay sa isang imburnal sa baryo namin. Pero ang bangkay na yon, tinatayang mahigit 1 buwan ang naroon. Hindi na nga rin daw makilala ang bangkay dahil sa naaagnas na ang buong katawan nito. Ala, kadiri naman. Naagnas na bangkay daw? Bakit naman kadiri? Hindi mo naman nakita yung picture Hindi na kailangan Ini-imagine ko pa lang kasi nandidiri na ako tapos nasusuka. Sus, ang arte mo naman. Bakit? Nakakita ka na ba na itsura ng bangkay na naagnas Oo, yung mga pusa aso na nasasagasaan sa daan. Tapos walang gusto kumuha kaya naagnas sa kalsada. Ang baho nga Kadiri pala kapag naagnas na yung bangkay, kuya, no? Ang daming uod. Uy, kamaingay. Kakadiri ka dyan Alam mo naman ang pangit na itsura, sinasabi mo pa. Nako, na-imagine ko tuloy. Hala, tinatanong mo ko Anong tinatanong? Hindi kaya, kutusan kita dyan Oo kaya, sabi mo pa nga, nakakita ka na ba na itsura ng bangkay na naagnas? O siya, sige na, tama ka na. Nagtatanong nga ako pero dapat ang sagot mo, oo hindi lang. Ang dami mo pa kasi sinasabi ganun na rin yun. Lagpas 1 oras din kaming naghintay ni Ronron kina Lolo. Nang lumabas na silang dalawa sa sabungan,
Kitang-kita ko na ang ngiting tagumpay nila. Oh, di ba sabi ko sa'yo mananalo tayo? Lalo pat itong si Lucky ang manok natin. Nako, siguradong panalo tayo dahil palaban to. Abay, oo nga Manong eh. May pambigas na kami tsaka pang ulam. Abay, mabibili ko pa si Mrs. na paborito niyan nilagang mais. Ay, siya nga. Mabibilang ko rin si Pilar ng paborito niyang dalandan. Abay, kasing asim niya kasi yun eh. Si Manong naman talaga oh. Nang pauwi naman kami, nadatna namin ang kumpulan ng mga tao sa barangay. Dahil sa kuryosidad ay nagpa siya sina Lolo na doon na lang magpababa. Noy, dito mo na lang kami ibaba. Itong bayad oh. May bagong biktima na naman siguro nakita kanina kaya ganyan. Meron nga ho. Nakita ko po kanina eh. Pero higit sa buwan na raw yung bangkay doon. Malalaki na yung uod sa katawan tapos naagnas pa. Maya-maya pa, may narinig kaming palahaw ng isang ale. Kung hindi ako nagkakamali ay si Aling Dolor yun, ang nanay ni Alex. Nagtataka naman kaming apat saka lumapit na sa umpukan ng mga tao. Nagtanong-tanong pa nun si Lolo sa isang ginang na kanina pa palang nakikiosyoso. Ano raw? Yung bangkay kay Alex? Opo lo. Kumpirmado daw na bangkay na Alex yun ang tagbuan nila. Ano ka mo? Abay, paanong higit isang buwan ng patay? Kahapon kausap ko pa yun sa tindahan nila Lenny ah. Kuya, hindi po kaya totoo yung mga sinasabi dati ni Kuya Sedi? Nako, oo nga. Nalintikan na. Ibig sabihin, hindi talaga si Alex yung nakasalamuhan natin sa baryong to. Isa siyang huwad. At sa palagay ko, ginamit niya yung katauhan ni Alex para linlangin tayo at para makapambiktima sa baryo natin sa mga karating nating barangay. Kung ganon, kailangan natin siya mahanap kaagad. Ang problema lang baka nakatunog na yun na alam natin ang totoo niyang pagkatao. At sa palagay ko, siya rin yung may pakana sa pagkakayanggaw kay Sedi. hayop na yan. Hindi ko talaga inakala na ganito kasama yung budhi ng mga nilalang na yan. Ganon talaga ang mga aswang po. Mga tuso at mga panlilang. At ngayon alam mo na, siguro naman naniniwala ka na sa mga katulad nila. Kahit malaki nga ang posibilidad na aswang nga ang nagpapanggap na Alex, curious pa rin talaga ako sa kung ano ang totoong anyo ng mga aswang. Nandoon ang pagkamangha sa isiping nagagawa nilang gayahin ang anyo ng isang tao. Nandun din ang excitement na makita kung paano sila nagbabagong anyo. Naputo lang ang pag-iisip ko noon nang hatakin ni Ronron ang laylayan ng damit ko. Kuya, kailangan natin balaan si Ate Lenny. Baka mamaya siya na pala yung susunod na mabiktima ng peking Kuya Alex. Kung hindi ako nagkakamali, isang dangga yung aswang na yon. Mga uri sila ng aswang na nagpapanggap na isang makisig na lalaki para makapang-akit ng dalaga. Kung ganun pala lo, bakit pati yung mga dalagita binibiktima niya rin? Dahil ang mga dangga, mahilig sa mga babaeng birin. Ito yung nakapagbibigay ng kakaibang lakas sa kanila. Ilo, paano naman niya nagagawa mambiktima ng walang nakakaalam? Yun ay dahil hindi naman niya pinapuwer sa mga babaeng yon. Kusa silang sumasama sa kanya dahil napasa ilalim na sila sa kapangyarihan niya. May kakayanan kasi sila manghipnotismo ng biktima. At sa estado ngayon ng dangga na yon, marahil ay napakalakas niya. Dahil higit 5 babae na nabirin yung nabiktima niya sa loob pa lamang na 1 buwan. Hayop talaga. Kung ganun ho siya kalakas, paano natin siya matatalo? Napakunot ang noo ko nang ngumisi si Lolo na para bang may kalokohang naiisip. Saka naman siya lumapit sa akin saka tinapik-tapik ako sa balikat. Nang lingunin ko si Ronron, maangat kunot noo rin siyang napatingin kay Lolo. Ako nang bahala sa bagay na yon mga apo. Albularyo ang biyenan ko. Kaya marami ako alam pangontra sa mga aswang na yan.
Ang mabuti pa, maghanda na tayong lahat. At ngayon alam na natin kung sino talaga yung salarin na gumagawa ng karumal-dumal na krimen na ito. Kailangan na natin siyang hulihin nang hindi na makapambiktima pa. Mamayang gabi, samahan natin yung mga tanod sa pagroronda. Kahit isang lalaki lang bawat pamilya. O kung sino man yung gustong magboluntaryo. Gumawa kayo ng pinatulis na kawayan at sulod na dadalhin mamaya. Marami ang takot ngunit marami rin ang sumang-ayon sa suhestyon ni Lolo Tico. Kaya naman kaagad siyang naghanda para sa gagawing pagronda at pagsilo na rin sa aswang na dangga. Sige na naman, Lo. Isama mo na ako. Gusto ko rin tumulong eh. Huwag na. Dito ka na lang at bantayan mo yung Lola Pilar at kapatid mo. Pero Lo, meron naman mga pangontra sa loob ng bahay at sa labas. Tsaka isa pa, dangga lang naman yung kalaban natin eh. Eh wala naman tayong dalaga dito sa bahay, di ba? Iyo, hindi natin sigurado kung dangga nga lang ang talagang bumibiktima dito sa baryo natin. Baka mamaya may kasama pa pala yung aswang na yun na ibang uri. Mas maigi na maingat. Pero dahil may katigasan talaga ang ulo ko, sumunod ako sa kanila nang hindi nila alam. Yun nga lang, hindi ko na sila makita dahil mas nauna nga silang umalis. Dala ko ang sanggot ni Lolo para may panlaban ako kung sakaling bumulaga sa akin ang aswang. Ang sanggot po ay isang patalim na kahugis ng karit. Pero mas malapad at diretso ang talim. Mas malaki din ito kumpara sa karit. Habang naglalakad naman ako, saka ako may namataang 2 tao na papasok sa kasukalan. Parang si Lenny yun ah. Hindi ako maaaring magkamali. Ba't matinik din pala tong aswang na to ah. Nakapuslit pa talaga. Masundan nga to. Maingat akong sumunod sa kanila. Mabuti na lang at nasanay na ang paningin ko sa dilim. Maliwanag din ang buwanon, kaya naman hindi ako masyadong nahirapan kahit na wala akong dalang flashlight. Maya-maya pa, nakarating na sila sa lilim ng isang malaking puno na kokonti na lang ang mga dahon. May ingay na huni ng mga kuliglig lang ang maririnig sa buong lugar. Kaya naman ingat na ingat talaga akong huwag makagawa ng kahit anong ingay. Teka lang, anong gagawin natin dito, Alex? Madilim dito ah. Natatakot ako. Ano ka ba naman, Lenny? Ba't ka naman matatakot kasama mo ko? Mabuti pa, umupo ka muna dito. Napagod ka siguro sa paglalakad. Oo, sige. Pero baka kasi hanapin ako ni nanay eh. Baka pagalitan din ako noon kapag nalaman niyang wala ako sa bahay ng ganitong oras ng gabi. Hindi yan. Ano ka ba naman? Kung bahala dyan. Kaya huwag ka na mag-alala. Pero kasi, paano kung nandito pala yung mga nambibiktima ng mga dalaga? Bakit ka ba natatakot? Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya kita ipagtanggol sa kung ano mang nilalang yun, Lenny. Ang inihingi ko lang naman sa iyo yung oras mo. Hindi mo ba may bibigay sa akin? Kahit ngayong gabi lang. Pero, teka lang. Oh, ano ba, Lenny? Huwag ka na magpakipot. Halika na, tumingin ka na sa mga mata ko. Pero Alex... Tignan mo ako ng diretso sa mata, Lenny. Yan, magaling. Ganyan nga. Simula sa oras na to, susundin mo yung mga sasabihin ko sa iyo, ha? Oo, Alex. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Lahat-lahat. Ibibigay mo sa akin ang sarili mo ngayong gabi, Lenny. Akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Akin ka lang! Oo, Alex. Sayong-sayo lang ako. Inilihis ko ang paningin ko nang akmang hahalikan na ni Alex si Lenny. Nang bigla namang may nagsalita sa gawing likuran ko. At paglingon ko, naroon si Ronron, nakatayo habang nakalagay ang hintuturo sa tapat ng bibig niya, na para bang nagsasabing wag akong maingay. Hoy, anong ginagawa mo dito, Ronron? Di ba dapat nasa bahay ka kasama ni Lola? Shh! Bakit? Parehas lang naman tayong tumakas ha. Diyos ko naman, bata ka.
parehas tayo malalagot dito kay na lolo't lola eh. Huwag ka nang umangal kuya. Kailangan natin iligtas si Ate Lenny bago pa siya mabiktima ng aswang na yun. Ito kuya oh, kunin mo. Ano to? Ice candy na to now? Hindi yan ice candy no? Eh ano nga to? Huwag mo nga akong pinaglolo kung bata ka. Ewan ko sa'yo. Naiwan lang yan ni Lolo kanina. Pero sabi ni Lolo, isa ito sa mabisang pangontra sa aswang. Nandidiri sila sa mga bagay na to. Kaya kapag meron ka nito, hindi ka kagad malalapitan. Kinuha ko sa kanya ang isang plastic na may lamang kung anong likido. Para nga yung ice candy na tunaw. At nang amuyin ko, parang amoy Zonrox na hindi ko mawari. Medyo malagkit pa nga sa bandang dulong pinagtatalian nito. Napangiwi na lang ako dahil sa nakakadiring pakiramdam na yon. Nang bumaling naman ako sa gawin ni na Lenny at ng aswang, nakita kong nakahiga na si Lenny sa lupa. Habang ang aswang, wala nang pang itaas at nakakubabaw na sa kanya. Nagsisimula na rin itong ililis ang suot na bestida ni Lenny. Kaya naman hindi na ako nakapagtimpe. Agad akong tumayo at dinaluhong ang aswang na nakatalikod sa gawi ko. Hoy! Aswang ka! Papatayin kitang hayop ka! Sinuntok ko siya sa kadinaganan. Dahilan para mapaalis ko siya sa ibabaw ni Lenny. Pero agad din naman siyang nakabawi at hinawi ako paalis sa kanya. Dahil nga di hamak na mas malakas siya sa akin, tumama ako sa katawan ng isang puno. Walang ya. Ano ginagawa mo dito? Gusto mo ba ng live show? Pues, pagbibigyan kita! Hayop ka! Akala mo hindi ko alam na isa kang aswang? Isa kang huwad! Ginamit mo pa talaga yung pagkatao ni Alex para makapambiktima ng mga inosenteng dalaga dito sa baryo namin! Wala kang konsensya! Sige lang, Ryan. Sabihin mo lang kung anong gusto mo sabihin. Hanggang dyan ka lang naman eh. Dahil isa kang talunan. Hoy! Akala mo ba hindi ko alam na ginamitan mo na hipnotismo si Lenny? Kaya pala bigla na lang siya nagbago at parang tutang sunod-sunuran sa'yo. Eh dahil sa kagagawan mong hayop ka! Eh kung ganun nga, ano naman magagawa mo? Pero imbis na sumagot, ngumisi lang ako sa kainalis sa kaluban ng dala kong sanggot. Akala niya, yun lang ang sandata ko. Pero hawak ko sa kaliwang kamay ko ang pangontrang ibinigay ni Ronron kanina. Akala mo ba mapapatay mo ako sa sandatang mong yan? Nagkakamali ka, Ryan. Lalo na kapag nakita mo ang tunay kong anyo! Tama na ang satsat! Ipakita mo kung ano ka talagang walang yaka! Pangit na nilalang! Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang sa harapan ko mismo. Nakita kong mas biglang lumaki ang katawan ni Alex. Humaba ang uso niya at dumitaw doon ang matatalim niyang mga pangil. Naging mabalahibo rin ang kanyang buong katawan na siyang mas nagkalikha ng nakakahindik niyang anyo. Buisit ka! Ang pangit mo talaga nilalang ka! Eto sa'yo! Bago pa siya makalapit sa akin, dinaluhong ko na siya sa kaginilitan ng bandang tiyan niya. Napaungol ang dangga at akmang kakalmutin ako. Nang bigla kong pinisa sa mismong mukha niya ang hawak kong plastic na may lamang likido. Pero pareho kaming natigilan nang maamoy ang bagay na yon. Anak ng... Ano to? Alansa? Saka amoy Zonrox to ah. Tapos ang lagit pa. Hindi kaya... Walang yaka! Saan mo nakuha itong maruming bagay na to? Alisin mo to sa akin! Walang yaka! Eh bakit ka ba nandidiring buisit ka? Panyakis ka pero ayaw mo sa amoy ng bagay na to? Meron ka din naman nito ah. Gusto mo alisin ko? O eto, alisin ko na! Pinadaan ko sa mukha niya ang talim ng sanggot ko. Dahilan upang matapyas ang balat niya roon. Umalingaw-ngaw ang kanyang malakas na angin sa buong paligid. Kaya habang wala sa akin ang atensyon niya, agad kong itinarak sa leeg niya ang patalim ko. Agad naman siyang napaluhod at saka ako nakita si Ronron na tumatakbo papunta sa gawin namin at may hawak siyang patalim. Gamit ang dalawa niyang kamay,
Buong puwersa niyang ibinaon ng tari sa batok ng dangga. Anong... mga walang ya kayo! Magpahinga ka ng aswang ka! Aagawan mo pa talaga yung kuya ko ha! Mas lalo pang idiniin ni Ronron ng tari. Hanggang sa marinig ko ang paglagutok ng buto mula sa batok ng aswang. Padapa itong humandusay sa lupa at doon ko lang naalala si Lenny. Nang hagilapin siya ng paningin ko, nakita kong wala pa siyang malay na nakahiga sa lupa. Ate Lenny, gising! Tabi, bubuhatin ko siya. Kailangan natin siya madala sa sentro. Baka kung ano nangyari sa kanya dahil sa balasubas ng dangga na yun. Mga apo! Aba, anong ginagawa niyo dito? Teka, si Lenny ba yan? Ano nangyari sa kanya? Lo, munti ka na siya mabiktima ng dangga. Aba nasan yung dangga? Ayun po yung aswang, Lo. Teka, sigurado ba kayang napatay niyo na nga siya? Opo, Mang Kanor. Aba, sandali. Bumabalik na siya sa totoo niyang anyo. Aba, oo nga no. Pero teka, sandali. Hindi ba si Jopel yan? Isa yan sa mga tanod ng barangay Hayop na yan. Kaya pala alam niya ang bawat galaw natin. Dahil nasa barangay lang pala siya nagtatrabaho at nakikinig. Iba rin tong isang to Akalain mo nga naman na ang galing niyang paniwalain tayong tutulong siya sa paghanap na aswang. Yun pala siya rin yung hinahanap na aswang. Sa likod ng barangay kung saan may malawak na taniman na hindi pa natatamnan, sinunog ng mga residente ang katawan ng tanod na nagpapanggap bilang si Alex. Dayo lang kasi ang lalaking yon sa baryo namin. At nasa malayo ang pamilya ayon din sa kanya. Nang mawala na ang bisa ng orasyong hipnotismo kay Lenny, saka lang bumalik sa dati ang pakikitungo niya sa akin. Hi Ronron! Hello po, Ate Lenny. May kamote delight ka po ba dyan? Aba, parang deja vu to Loko-loko. Pero salamat talaga sa inyong dalawa. Siguro, kung hindi niyo ako sinundan nung gabing yun, baka napatay na rin ako ng aswang. Kahit naman na sinusungitan mo ko tapos sinapak, mas nangingibabaw pa rin yung pag-alala ko para sa'yo. Hoy, anong sinapak sinasabi mo dyan? Nakalimutan mo na? Sinapak mo ko noon kasi sinuntok ko yung gwapong mukha ng boyfriend mo kuno. Boyfriend? Sino may boyfriend? Wala pa ako nun, no? Nakalimutan mo ba talaga o nagkukunwari ka lang kasi nahihiya ka? Ano naman? Sasapakin mo na naman ako ulit. Ikaw naman talaga napaka-Amazona mo. Ganyan po ba talaga kayo maglambingan? Ang sweet nyo po Sweet daw pero yung mukha mo mapakla. Tapos to kay Lenny naman, maasim mo. Anong sabi mo? Sige nga, ulitin mo nga yung sinabi mo. Ayoko nga. Sige, habulin mo muna ako. Masaya talaga ako nang sa wakas ay bumalik na kami sa dati ni Lenny. At pati na rin ang buong baryo. Wala na rin kasing napapabalitang mga krimen magmula nung mamatay yung dangga. May mangilan-ngilang nakawan ng mga manok na panabong. Pero bukod doon ay wala nang malalang ganap sa baryo. Hindi na rin masyadong nagsasabong si Lolo dahil nga sinabihan siya ni Lola na mag-ipon dahil magkokolehiyo na ako. Maraming salamat po ulit sa paglalaan ng oras sa pagbasa nitong ipinadala kong kwento. Ako po muli ito si Ryan. Lubos na gumagalang.